Hello, Miss Ange. Ako po si Myrna na taga Muntinlupa. Gusto ko pong magbahagi ng karanasan sa inyong channel, ang Oras ng Katatakutan. Sana ay palarin mong mabasa ito. Mahilig po akong mag-alaga ng mga hayop, lalo na ang aso at pusa. Malaya sila nakakagala at nakakapag-ikot sa munting bahay namin. Actually, lahat kami sa bahay ay mahilig mag-alaga. Lahat ng alaga namin ay may kanya-kanyang pangalan. At kahit galang hayop, ay malaya din nakakapasok sa bahay. Meron lang isang pusa na minsan nakikita namin na medyo kakaiba sa lahat. Isang pusang itim. Hindi pangkaraniwan ang laki niya kumpara sa ibang pusa. Mapula ang mga mata. At kung makatitig sa tao, ay wagas. At ang nakakaiba sa lahat ay hating gabi na kung ito ay lumabas. Ang unang labas ng pusang itim na ito ay yung buntis ang bunso kong anak na babae. Natutulog kami noon. Nagising ang anak ko dahil sa pakiramdam niya may kumakalmot ng paa niya. Ginising niya ako at sabay namin nakita ang pusang itim sa paanan namin. Agad po itong tumakbo palabas ng bahay. Maya-maya ay biglang napasigaw ang anak ko sa sakit at dinugo siya, Miss Ange. Mabuti na lamang at nasa maayos naman daw ang bata. Pina-check up kasi namin siya kinaumagahan. Habang nagbubuntis ang anak ko, ng 9 na buwan, laging andun ang pusang itim. Nasa labas na siya ng bahay, parang nakabantay lang. Sa awa ng Diyos, nakaraos naman ang anak ko hanggang sa makapanganak siya. Ilang taon nang lumipas, muling nagpakita ang pusang itim sa amin, Miss Ange. Naoperahan ang anak kong lalaki sa paa. Malalang sugat kasi iyon na humantong sa pagputol ng kanyang hinalaking paa. Sa teres namin natutulog ang anak ko na iyon. Tawagin na lang natin siyang Bong. Kasama niya natutulog sa teres ang asawa niya. Isang hating gabi, dahil sa hirap makatulog si Bong, iniinda pa niya kasi ang kirot ng opera niya. May narinig siyang kalampag sa tapat ng bahay namin. Nakita ni Bong ang isang pusang itim na may pulang mata sa itaas ng bubong ng kapitbahay namin. Kalaunan, napansin niyang biglang naging malaking ibon ito. Malaki pa po sa 10 taon na bata kung ikukumpara. Nakadapo lang daw doon ng ibon na pakiramdam ng anak ko, tinititigan siya nito. Dahil sa naramdamang takot, nagtulog-tulugan na lang ang anak ko, Miss Ange. Nagtalokbong ng kumot. Hindi na rin niya ginising ang asawa niya para hindi na rin po ito matakot pa. Pangalawang beses iyon na nangyari sa kanya. Itim na pusa tapos nagiging isang malaking ibon. Hindi naman siya ginagalaw nito, Miss Ange. Pinagmamasdan lang. Naikwento rin sa akin ng kanyang asawa na minsan pala, pag nagigising ang asawa niya, nakikita niyang nakatingin lang din talaga ang isang pusang itim sa kanilang dalawa. Tuwing may buntis at may sakit sa amin o kahit sa mga kapitbahay namin, Miss Ange, ay laging naroon ang pusang itim na umaaligid. Sa inyo pong palagay, Miss Ange, at sa mga tagapakinig, ano po kaya ang pusang itim na iyon? Matutuwa po akong basahin sa comment section ang inyong mga sagot. Salamat po, Miss Ange, at sa oras ng katatakutan sa paglaan ng oras sa aking kwento.